Mga kabayan, 6 na araw makalipas ang eleksyon at maiprok naman na kahapon ang mga nanalong senador, tila umpisa na ng laglagan sa Senado at Kamara maging sa Palasyo ng Malacanang. Dahil dito nagtitrending ngayon sa mundo ng social media ang ginawang pag-amin ni Nabutas sa Representative Toby Chanco na napilitan daw silang pumirma at karamihan sa mga kapwa niya kongresista. Ito ay para sa pagsusulong ng impeachment complaint laban dito kay VP Sara Duterte. Pagbubunyag ni Chanco, ang gagawin nilang pagpirma ay kapalit ng milyon-milyon piso para sa kanilang mga project, kabilang na dito ang budget sa pangangampanya nito nakaraang eleksyon. Saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment, para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Si Congressman Chanco, mga kababayan, ang leader at campaign manager ng Alyansa para sa Bayan na hawak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya ayon sa kanya, alam niya lahat ng mga problema at ginagawang solusyon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anya nakaapekto sa mga pambato ng alyansa ang impeachment complaint ni VP Sara, pati na rin ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Pinigilan ko sila noon, ayaw nilang makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin, ayaw nilang makinig. So yan ang nangyari. Sa isang interview ng programang Historiko ng One News, inamin ni Chanco na isa-isang tumatawag at naglalapitan sa kanya ang mga kongresista at humihingi ng advice kung anong dapat nilang gawin. Dahil dito, sinabi ni Chanco na pumirma na lang sila kung ito ang hinihingi ng Malacanang at Kamara para hindi na sila pag-initan. Na kung pupunta ba sila doon, pipirma ba sila doon, it's significant that they are asking you. Hindi naman sila nagsasabing pipirma ba sila. Sinasabi nila anong gagawin. Ako na nagsasabi. Yun na nga. Yung iba, diba? Yung iba nga sinasabi niya na ayaw namin pumirma. Sabi ko, wag na wag nang gagawin niya. Ayoko madamay kayo doon sa akin, di ba? Kasi hindi naman style ko ng politics yung ganyan. Kung ako'y pag-iinitan, di ako yung pag-iinitan, di ba? Bakit naman kayo madadamay? Sabi ko, hindi pa ako nagdedeklara. Pumunta kayo doon, baka kayo naman mapag-initan. No? Ayoko naman kayong madamay. Diba? Tsaka sabi ko, I'm not actively seeking for it, but I just want to help the President. Diba? Okay. So, yun naman sinasabi ko sa kanila. No? At ako mismo nagsasabi, kung papapirmahin kayo, pumirma kayo kasi mapag-iinitan naman kayo pag hindi naman kayo pumirma. Lumalabas na nagkaisa o nagsabwatan ang Malacanang at Kamara para persahin ang mga mamabatas na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Ito ay hindi dahil sa may nilabag itong batas at gumastos ng pondo ng bayan, kundi ang dahilan ay mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo at mailabas agad ang budget ng mga kongresista kapalit ng kanilang sapilitang pagpirma. So pinwersa nila ang presidente o ang executive branch na ilabas yung budget para sa mga proyekto ng bawat congressman na pumirma. So sa madaling salita, ang dahilan ng pagpirma ng mga congressman, mga hinayupak na congressman na ito, ay hindi they're convinced na ka-impeach si VP Sara Duterte. Sa madaling salita, kaya nila pinirmahan kasi gusto na nilang makuha yung budget o proyekto para sila ho ay makapagkampanya at gamitin ito. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na ituloy ng Senado ang pagdinig sa impeachment complaint laban dito kay VP Sara para mapatalsik sa pwesto? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Dahil daw sa budget para sa kanilang proyekto, kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Yan pong binunyag ni Alyansa Campaign Manager at incoming Nabotas Congressman Toby Chanco.
Sa programang Storiko ng One News, sinabi ni Tiangco na napapirma umano ang mga kongresista sa impeachment complaint dahil sa anyay conditional release ng mga proyekto sa pinasa nilang budget kay Pangulong Marcos. Ito raw ang dahilan kaya hindi pa rin kumbinsido hanggang ngayon si PBBM sa pag-impeach kay VP Sara. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng Kamara at ng Palasyo. Saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment, para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Ayon pa kay Tiangco, nakaapekto raw sa mga pambato ng alyansa ang impeachment complaint pati na rin pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nila makinig. So yan ang nangyari. So this is not a reversal per se of the acquittal. It is more of a remanding of the decision to clarify the decision. Ipinagtataka ni dating Senadora Leila de Lima ang desisyon ng Court of Appeals o CA na pawalang bisa ang pag-absuelto ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading. Sa 12 pahinang desisyon na may petsang April 30, 2025, pinabura ng CA ang inihaing petition for certiorari ng Office of the Solicitor General. May 12, 2023, nang pawalang sala ng RTC Branch 204 si de Lima sa drug case nito dahil sa pagbawi ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Ragos, sa mga naging testimonya nito laban sa dating Senadora at Justice Secretary. Subalit giit ng CA, bigong tukuyin sa desisyon ng lower court kung ano ba ang mga pahayag na binawi ni Ragos. Hindi rin umano malinaw ang paliwanag sa epekto ng pagbawi sa pahayag at hindi rin natukoy kung aling elemento sa kasong isinampa ang hindi napatunayan. Kaya naman ipinag-utos ng CA na ibalik sa lower court ang kaso ni de Lima. Ayon kay de Lima, iaapela nila ang desisyon hanggang sa Korte Suprema kung kinakailangan. Dagdag pa nito, hindi ito nangangahulugang wala ng bisa ang kanyang acquittal. Pinapaayos lamang anya ng CA sa RTC ang laman ng desisyon. Ganito rin ang posisyon ng Department of Justice o DOJ. Mag-stay po yung acquittal niya, no? It is believed na status quo muna ang decision ng RTC habang linilitis pa po ito sa Court of Appeals dahil may remedy pa po si Congresswoman-elect, no, na motion for reconsideration dun sa decision na iyon. Sa pahayag naman ng tanggapan ng Solicitor General, kapag ibinalik na ang kaso sa trial court, ang mga piskal ng DOJ ang hahawak nito. Gayunman, kung iaakyat ito sa Korte Suprema, ang kanyang tanggapan ang patuloy na magpepresenta sa sambayan ng Pilipino. Pinabulaanan ng Malacanang na may bahid ng political persecution ang inilabas na warrant of arrest ng korte laban kay dating Palace spokesperson Harry Roque. Naniniwala naman ng palasyo na hindi maaaring panghawakan ng dating opisyal ang application nito for asylum upang hindi maaresto. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. May condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin. Basta-basta, kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Hindi pwedeng gawing sangkalan ni dating Palace spokesperson Attorney Harry Roque ang kanyang petition for asylum sa the Netherlands upang hindi maaresto. Pahayag ito ng Malacanang matapos sabihin ni Attorney Roque na hindi siya maaaring maipa-deport pabalik ng Pilipinas dahil may nakabinbin pa siyang request for political asylum. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, dapat munang patunayan ni Attorney Roque na isang harassment ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya, gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment.
Pinabulaanan rin ng Malacanang na isang political persecution kay Roque ang paglalabas ng warrant of arrest. Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? Ayon naman sa Department of Justice, gaya ng pagtrato nila sa ibang mga kaso, gagawin nila ang lahat upang maibalik sa bansa ang dating palace official. We will treat this as any other case. So kung meron talagang akusado na wala sa bansa, we will exhaust all our remedies to get him back here into the country. Sa video message ni Atty. Roque na ipinost sa kanyang social media, iginiit niya na walang basihan ang inilabas na arrest warrant laban sa kanya. Naniniwala po ako na mayroong grave abuse of discretion dahil wala po talagang kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako'y nag-recruit at ang pamamaraan ay sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan yung gawain ng tao. No? At wala rin kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako po'y nakipagsapwatan sa aking kliyente. No? Una sa lahat, yung impeachment ni VP Sara Duterte. Naku po, tapos na. Yari na, wala na, finish na, ika nga. Ibig sabihin, mukhang hindi na matutuloy, mukhang olat na ang mga kalaban. Mamaya papaliwanag natin yan kung bakit sa tingin natin, wala na, finish na ho yung impeachment na yan. Ha? Etong impeachment ay mukhang hindi na ho matutuloy. Bakit to? O kaya naman kung matutuloy man, ito ho'y olat na ho sila. Wala na. Alam nyo, na Duterte magic kayo. Na Duterte magic kayo ngayong election. Although, may sariling magic po ang COMELEC. Pero, ang pinakamatinding magic dyan yung na Duterte magic kayo. Bakit kanyo? Ito, papakita na natin. Palakpakan natin ang mga panalo. Kung titingnan natin yung mga nanalo, di ba, pinag-usapan na natin isang araw yan Pinag-usapan na natin, ang kailangan lang, 8 ang 3/4, ika nga. Ang kailangan po ay makuha ang boto para po sa ma-impeach si VP Sara Duterte. So, ibig sabihin, 8 lang, hindi na siya ma-impeach. Yun ang pinag-uusapan ngayon. Siyempre, si Bongo, posible naman. Imposible yung bumoto for impeachment dyan. Si Bam Aquino, di natin sure kasi may narinig ako sa kanyang video na medyo nandun siya sa side ng not for impeachment. Okay? Pero gayon pa man, ang pinakamatindi ko kasi dito, siyempre tandaan ninyo, si Bam Aquino po ay binitbit ng INC. Although, ang mga Aquino, alam nyo naman, mainit din ang dugo niyan sa mga Duterte kasi sila ang mga Duterte ang nag-expose ng talagang kalokohan ng mga dilawan at mga pinklawan. Pero itong si Bam Aquino, sa tingin ko mukhang hindi siya papabor sa impeachment. Kasi siyempre, ang alam natin dyan, yung usapan sa INC, di umano, may bali-balita tayo, may nagkwento sa atin. Alleged lang ho ito hindi ho ito sigurado. May nagkwento sa atin na lahat ng in-endorse ng INC is not favoring impeachment. Bakit po naman kanyo ganyan? Una-una, kitang-kita nyo naman po na sila ay talagang against sa impeachment ni VP Sara Duterte. Dahil sa kanilang for peace reason, ay talagang against sila. Kaya nga sila nagkaroon pa ng malupit na rally. Di ba? So, ibig sabihin lamang po, malamang lahat ng, i-assume na natin, lahat ng INC na choice ng INC ay not for impeachment. Si Bato, definitely hindi ho yan impeachment, di ba? So 3 na. Ito pa lang yun sa kalahati pala pinag-uusapan natin dito. Doon sa kalahating bago, 3 na kagad ang hindi papabor. Si Erwin, malamang impeachment yan. Si Kiko, sa tingin ko, impeachment din yan. Kasi ang alam ko, hindi ho ito in-endorse ng INC at siguro ito ang babalanse sa mga pinklawan, di ba? Meron for impeachment, meron for anti-impeachment.
So parang ganon, malamang si Kiko. Oh. So 3 against 2. Si Rodante Marcoleta, abay definitely, hindi yan for impeachment. So 4 na kaagad. Ping Lacson at si Tito Soto, ay naku po, alam naman natin yan. Yan po ay alyansa. Pero gayon pa man, itong dalawang ito medyo, ano ito pag anong ganon ho ito pagdating sa stand So hindi natin sure kung itong dalawang to ay talagang totodong pro-admin. Pero sige, sabihin na natin, 70% admin sila. So, 30% lang ang hindi admin. Okay? Pero mamaya may papakita tayo mga kababayan na malamang sa malamang etong mga to ay not for impeachment. Bakit? Kasi marami ho ang lalo na sa pag-amin nito ni Tiangco, may inamin kasi si Tiangco Akala nila, nakalamang sila, tuwan-tuwa sila na nawala na si Duterte sa ICC. Napunta na sa ICC. Tuwan-tuwa mga animal di ba? Lalo na yung mga tanso vlogger. Tuwan-tuwa sila. Ano na mangyayari? Ipapaputol ko. Pagka nakabalik yan si PRRD. Sa totoo lang, lalong nagising ang taong bayan. From impeachment, papunta doon sa dahig. Doon sa dahig, wala na talaga. Olat na sila. Talagang naubos na yon. But what I'm saying is, yung impeachment kasi, sa kanya daw, congressman kasi to na naging campaign manager. Sa kanya daw, pinayuhan na wag nang ituloy yan kasi nga, mapipirmahan mo ngayon, hindi rin naman January, sa June pa. So bakit mo pipirmahan ngayon? So sa madaling salita, talagang minadali. Bakit? Ulitin natin, bakit minadali yung impeachment? Kasi may mga pressing issue noon na gusto nilang iwasan. Ano yon? Budget. Na-booking kasi yung blanco sa budget. Tapos kakailanganin din bigyan etong mga congressman mag-alat ng project. Aaminin niya dito talagang nag-alat ng project pag pumirma ka. Kaya talagang pinush na nila yung pagpirma. It's because of pera, budget. Pinera-pera ho talaga yung impeachment. Dito malinaw. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So it is not an apples to apples comparison, no? So iniwas na naman yung The Hague na issue. Bakit? Sinasabi niya external factor daw yun. Ano external factor? Magagalit ICC? Huwag tayo maglukuhan. Toby naman, may magiging ka na nga lang, honest ka na sana, pero sinungaling ka pa. Ganito nagkukuntsabahan ng executive at ng Congress. Yung tinatawag na conditional release, huwag na nating pagandahin pa. Budget yan. Ayaw i-release ngayon ng executive. Gusto sana, kasi nga, sinasabi niya, according sa kanya, medyo yung presidente, hindi rin pabor sa nangyari dito sa budget. May mga gusto siyang i-veto. Okay? Para mapuwersa ni Romualdez ang presidente o yung executive branch to release the budget, parang sinasabi ni Tiangco na, sige, pirmahan na natin to impeachment para no choice na ngayon yung presidente na, Mr. President, pumirma na ito mga bata natin. Kailangan nila ng budget for project. Kailangan nila ito. Ilabas na natin. Okay? So pinwersa nila ang presidente o ang executive branch na ilabas yung budget para sa mga proyekto ng bawat congressman na pumirma. Ay, grabe. So sa madaling salita, ang dahilan ng pagpirma ng mga congressman, mga hinayupak na congressman na ito, ay hindi they're convinced na ka-impeach si BP Sara Duterte. Sa madaling salita, kaya nila pinirmahan kasi gusto na nilang makuha yung budget o proyekto para sila ho ay makapagkampanya at gamitin ito. Tang-inan yan. Hindi totoo. Diba? Ganun katindi, ganun po kalupit ang nangyayari sa Pilipinas.
Budgetan ang palitan ng prinsipyo. Budgetan ang palitan para i-impeach lang si VP Sara Duterte. Budget. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Ano ibig sabihin nito? Pera ang kapalit para i-impeach si VP Sara Duterte. Hindi po sa akin ang galing ito kay Tiangco na mismo. Yung mismong kaalyado na nila. Sabi ko mukhang nagkamali ito. Nilaglag niya sarili niyang mga kakampi. Sa bagay, ganyan na mangyayari. Maniwala kayo sa akin, etong past remaining 3 years kung sigurado kung laglagan na yan. Kasi gumano na bumagsak na bumagsak na ratings ni Romualdez, bumagsak na ratings ni Marcos. Tandaan ninyo, tayong taong bayan, ang pressure sa kanila. Ngayon na nagkakalaglagan na sila, talagang lalabas na ngayon yung tunay na baho. Ito pala, ang bantot na mambihira.